Ace na CE5. Okay. Galing to ng Laguna. Shoutout kay Migo Randy ah. And then ito, binuksan ko na agad kasi sabi nga ni Migo dito, may umusok daw. And then, hindi lang usok, totaling sunog talaga ito. Nangitim na yung background, no? Naiwan ko kung kakayanin ko pa ito. Marami na akong nagawa na C5 na ganito yung kalagayan. Hindi na rin bago sa akin to. Pero try natin, baka mamaya supply tayo rito, hindi natin magawa ito. Sunog na sunog talaga rito kahit wire, oh. Lutong-luto siya eh. Tapos kapasitor. Yan, pumutok na yung kapasitor niya. Okay. Ano pa ba gagawin natin dito? Malibuksan na lang natin to. Itatanggalin ko ng itong channel 2. Okay pa naman, goods naman yung channel 1 eh. Ito paano, meron pa tayong paggagayahan. Tanggalin natin to, tapos ito na, totaling operasyon ang gagawin natin dito. Okay, tanggalin ko muna tong channel 2. Diretso tayo, wala nang intro to. Dinala ko na sa bahay. Ito na yung board ng natusta, oh. Yung channel 2 ba to? Talagang literal na butas, oh. Hindi ko maipapangako na mabubuo ko pa ito. Hindi ko maipapangako. Bahala na. Yan, tinanggal ko na yung mga parts ng mga nasunog. Ayan, oh. Kaso konti na lang natitira. Oh, double sided pa naman ito. Pero try pa rin natin. Kaya dinala ko tong isa para kahit papano eh meron tayong magkagayahan. Okay, try natin yung best natin ito. Kapag maging success, eh di isa to sa mga compliment natin. Kung hindi, wala tayong magawa. Ganun talaga buhay. Wala naman ako ma-explain dito dahil sa kalagayan nito. Siguro kapag nabuo na lang, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano magiging wiring, di ba? Basta bahala na. Ito na sana yung update. Ayan, pwede na sanang isubok ito. Ayan, awkward, di ba? Awkward na tingnan. Kapag magiging okay to, bubuhusan ko ng varnish yan para walang dadaloy na kuryente. Ayan, oh, nabuo ko na siya, oh. Kompleto na sana, oh. Yun yung ginawa natin, oh. Awkward man yan, pero kapag gumana yan, eh okay naman. Sabi ko lang ginawa ng ganito eh. Okay? Tapos ang nakakalungkot, ito, sibak din yung mga pyesa dito sa may power supply nya and then sa may relay section. Ano, sibak yung 551, halos lahat oh, biyak lahat. 1, 2, 3, 4, 4. Tapos nandito, check pa natin to. Tapos kapasitor, sibak yung mga kapasitor oh. Dito, tapos nandito. Grabe talaga nangyari dito. Tingin ko kwanto, nasira siguro yung speaker, nagka-short. Bira na yan. Okay, balikan ko na lang kayo. Buuin na lang natin to. Tapos paliwanag na lang natin. Pinaltan ko na lahat. Yan, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, pitong 551. Pinaltan ko na agad para sigurado. Tapos ito, kapasitor na 25 by 220. Nilagay ko nga 35 ang nilagay ko eh. Tapos dito 25 by 100. 35 na rin nilagay ko. Wala akong makita 25 eh. Okay, ayan ang kalabasan niya. Dito naman wala naman ako nakitang sira dito eh. Ito lang talaga sa may speaker protect niya. Okay, balik natin to. Tapos try ko kung mauubra yung board na to. Katin na natin yung video natin kasi ganun din naman patutunguhan niya eh. Ito, nabuo ko na ito or napagana ko na ito. Grabe ang paghihirap ko dito. Halos wala naman ako na maipapaliwanag na sa inyo dahil gantong kalagayan niya eh. And then pinix bias ko na. Ayan, sa mga nagtatanong ko anong bias ang ginagamit ko rito, 150, dalawang 150 equals 300 ohms yan. 300 ohms. Ang stock niyan, sana ba yung mga trimmer na yan? Tatapong ko na. Yung trimmer yan is 501. Kahit sa board nakalagay naman eh, 501. 501 meaning 500 ohms. Same din dito, pinix ko na rin ito. Ito, good ito, binaklas ko lang dahil nga siyempre pinaggagayahan natin dito. Mukuha tayo ng diskarte. Inulit ko, wala tayong 5.6 na 3 watts. Block-in nilagay natin. Tapos ito 560 sa gitna. Ayan. Bali working na ito. Working nito kahit pa paano sa awa ng Diyos eh gumagana na siya. Ngayon, pakita ko na lang sa inyo yung bias niya. Tapos eto, mabilisan. Naglagay na rin ako ng fuse. Sabi ko nga sa inyo, ganun din naman patutunguhan nito eh. Ayan, fuse dito.
May fuse din dito. Kasi wala tong fuse. Kaya once na nagka-error, sigurado butas yung board. And then, alam nyo ba kung bakit nabubutas yung board? Dahil yung mga transistor and then mga parts is nakadapa sa may board. Kumbaga, nakadikit sa may board. Once na nasunog siya, pati board sunog din. Hindi katulad dati ng mga amplifier dati, yung mga pyesa nakaangat. Kaya hindi siya basta-basta nasisira yung board. Ito, talagang butas. Okay. Ngayon, ito walang fuse, naglagay tayo. Kung saan tayo naglalagay, low positive and then low negative ang nilagay natin. Blue, pula. Low positive and then low negative, blue. Ayan, same din dito. Yung pula is low positive and then blue is low negative. Okay, naglagay na tayo. Ngayon, balik ko muna tong board tapos sukatan natin. Pakita ko sa inyo yung bias nya. Ito, naibalik ko na yung dalawang board. Okay, nakahanda na yung tester natin para magsukat tayo ng bias nya. Tingnan nyo Okay, naka-active na yan Naka-normal mode na siya. Ngayon, ginamit natin na bias to, 300 ohms lang dito. Binabaan ko lang ng bias nito konti. Ngayon, nasa 0.26 lang Okay, nasa 0.26 lang. Binabaan natin ng konti. Ayan. Dito yan dito yan sa ni-repair natin binabaan natin ng konti. Tapos dito, yung stock ay hindi stock, naka-bias ko na rito, naka-fix bias. So yan ito yung board pala na hindi natin ni-repair. Phoenix bias lang natin. Ayos, pares lang Diba? Okay. Binabaan na natin konti. Although pwede pa man itaas yan, pwede pa ibaba, na nasa diskarte nyo na lang Ako kasi ganyan na lang mas okay pa yung ganyan kababa lang konti. Mga nasa halos magpo 0.3 lang. Kasi kapag tinaas mo yan 0.3 pataas, medyo iinit siya. Lalo sa probinsya, di ba? Hatawan sa probinsya. Nasa Laguna rin to Kaya hindi talaga maiwasan na medyo iinit siya. Okay. Ngayon, maglagay tayo ng speaker. Ayan tayo ng speaker. Tapos audio input. Na matapos na yung vlog natin normal lang yan na papahirapan tayo. Challenge to challenge yung mga ganitong klaseng gawa. Mahirap siya. Although pag nabuo mo naman, medyo matutuwa ka dahil achievement mo ito Ayan Ito yung audio input natin, cellphone natin isa. Dito yan, channel 1. Ito yung channel 2. Okay. Okay na, working na. Hanggang dito na lang. Kulang na lang dito is mga tornilyo niya. Hindi ko pa na tornilyo to. Haba lang video natin kapag isama pa natin pagtutornilyo niyan. Okay. Malamang wala akong siguro ang naibigay ko na idea sa inyo kung paano i-fix bias ito. Pag fix bias is 300 ohms. Yun na lang siguro kasi dito naman sa pagkutkot natin dito, halos wala naman ako may bibigay sa inyong diskarte kasi nga halos pinampalitan ko. Dinugtong ko. Yun lang naman gagawin mo lahat ng linya, yung mga linya rito, kung anong forma dito, yun lang yung gagawin mo dito. Tapos kung anong pyesa nakalagay dito ganun din ilalagay mo rito. Kung anong koneksyon nito sa linya, ganun din koneksyon na kakabit mo sa may pyesa, diba? Okay, Migo from Laguna, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Okay na to, working na yung Ace na C5 mo. Nahirapan man tayo pero hindi tayo sumuko. And then promotion bago tayo magtapos, syempre shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit na bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.